Hello! Ngayon, pag-uusapan natin ng isang bagay na pamilyar sa pandinig pero minsan medyo nakakalito, ang standard deviation. Ano ba talaga to at bakit dapat natin tong intindihin? Halina't alamin natin. Okay, para masimulan to, maglaro muna tayo ng isang puzzle. Dito natin makikita kung bakit minsan yung simpleng average lang ay pwedeng maging misleading. Imagine niyo to, may dalawa tayong klase, Class A at Class B. Pareho silang kumuha ng test at kung kukunin mo ang average ng scores nila, parehong-pareho sila. Ang average score nila pareho ay 10. So, sa unang tingin, iisipin mo parehas lang pala sila ng performance. Mukhang tabla lang, di ba? Pero tingnan niyo ulit yung mga scores. Kitang-kita naman na may malaking pagkakaiba, di ba? Kaya ang tanong, paano natin masusukat kung sino sa kanila ang mas naging consistent? At dyan na nga pumapasok ang bida natin para sa araw na ito, ang standard deviation. Sa pinakasimpleng paliwanag, sinasabi sa atin ng standard deviation kung gaano ba kakalat o kasiksik ang mga numero mula doon sa average. So, itong pinaka-importanteng takeaway, pag maliit ang standard deviation, ibig sabihin dikit-dikit ang mga score, consistent sila. Pero kapag malaki, ibig sabihin nagkalat talaga ang mga score, malayo sa average. Para mas madali, isipin nyo yung dalawang basketball player na to. Pareho silang may average na 10 points per game. Pero sinong mas gusto mong kumuha ng huling tira sa laro? Siyempre si player 1, 'di ba? Kasi alam mo kung ano makukuha mo sa kanya. Consistent. Sige, tingnan naman natin kung paano ba talaga to kinukuha. Hindi to magic ha, promise. May lohikal na proseso sa likod nito. Actually, 5 hakbang lang yan. Simple lang ang goal. Hanapin yung average na distansya ng bawat numero mula sa kabuuang average. Okay, subukan natin sa totoong numero. Halimbawa, may 5 scores tayo sa isang quiz. Ito yung itsura ng calculation. At pagkatapos ng lahat ng math, ang makukuha nating standard deviation ay mga 1.79. Anong ibig sabihin yan? Medyo maliit yan. So, ibig sabihin, yung mga score ay magkakadikit lang. Hindi sila masyadong nagkalat. Okay, ngayong alam na natin kung paano to gumagana, handa na tayong balikan at sagutin yung misteryo kanina tungkol sa Class A at Class B. At heto na nga! Pag kinalkulada natin para sa dalawang klase, wow, kitong-kita agad ang buong kwento. Pareho sila ng mean na 10, pero tingnan nyo ang standard deviation nila. At para mas malinaw pa, tingnan nyo tong graph. Ang layo ng agwat, di ba? Halos triple ang taas ng bar ng Class B. Ganun kalaki ang pagkakaiba nila sa pagiging consistent. So anong conclusion natin? Oo, pareho sila ng average, pero walang duda, mas naging consistent at mas predictable ang performance ng Class A. So baka isipin nyo, okay, gets ko na, pero para saan to sa totoong buhay? Well, napaka-importante nito. Ito yung mga pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan. Una, yung standard deviation. Yan ang nagsasabi sa atin kung gaano kakalat ang data. Pangalawa, hindi sapat ang average lang. Pangatlo, ginamit to sa lahat ng bagay, mula sa pag-analyze ng stock sa finance hanggang sa pag-check ng quality ng mga produkto sa pabrika. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa susunod na may marinig kayo tungkol sa average na isang bagay, average na sahod, average na presyo o average na grade, ano yung kasunod na tanong na papasok sa isip nyo? Kasi ngayon, alam nyo na may kwento pang mas malalim sa likod ng average.